Madayaw Davao, among itanyag kaninyo ang programang saktong kapares sa inyong pamahaw. Serbisyo ug balita, siguradong busog ka. Matag buntag, Davaoenyo ang bida. Kasalo sa inyong pamahaw, kasalo sa balita ug impormasyon. Madayaw Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiu, sa walay sulog nga makabanlas. Midagay-day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Kagutom katalagman kalisod batukan. Amo mahon edukasyon kalinaw kinaiyahan. Negosyo turismo, Trabaho magmalahot tayo. ekonomiya agrikultura. Infrastruktura palang buon. Sa kauswagan walay Davaoenyo nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayan. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Mabuhay ug madayaw Davaoenyos. Pebrero 6 tuig 2026 adlawng Biyernes usab ug syempre kay Biyernes man Madayaw Davao na karong adlaw. Unyang taw-taw daghan tag-atangan kay naay mga guest si Simon Abarsolo mahitungod sa pag-amping sa atong ngipon ingon man mga aktibidad sa City Registrar's Office. Atangan nato na. Ug syempre by the way, Happy Valentine's Day kanyong tanan in advance. Ug syempre gawa sa Valentine's Day ginasaulog usab sa Filipino-Chinese community ang Chinese New Year. Busa, daghang mga aktibidad dinhi sa dakbayan sa Davao. Og syempre, ato lang nang atangan, walay lain dinhi lang sa Madayaw Davao. Sugdan na nato ang mga balita ug impormasyon. Road closure ipatuman sa Davao City Coastal Road, partikularmente sa Bukana Bridge, kung asa ipahigayon karong tuiga ang Chinese New Year. Ang detalye sa report ni Simon Abarsolo. Giaprubahan na sa 21st Davao City Council pinaagi sa suspended rules kaniadtong Martes ang temporaryong pagsirado sa Bukana Bridge sa Pebrero 16 ng tuig 2026 isip kabahin sa pagpanganda maalang sa 2026 Chinese New Year celebration sa syudad. Sumala pa ni Willie Nito Tormis Jr. ang officer in charge sa Davao City Tourism and Operations Office ka maong road closure sa kapamaagi aron nga mas mahapsay pa ang maong selebrasyon nga nagpasabot sa panaghiusa sa kultura ingon man pagpalambo sa turismo sa syudad diin kilauman sab niini ang pagdagsa sa mga Davaoenyo. So mato dito ang mga preparation, and also we'll be having performances on February 16, performances from different Chinese schools, and we'll be launching also the Chinatown coffee table book during that time, and also the official lighting of the bridge
sa ato ang Bocana Bridge. So mao na siya ang atong main na pagabuhaton during the February 16. So we're very thankful no sa ato ang City Council for approving the road closure during the event, and we're encouraging all the Davaoeños to join us during our Chinese New Year celebration on February 16 at Bocana Bridge, Davao River Bridge. Matod pa ning ini nga ang ideya sa paghimog venue gisugyot sa Chinese Consul General Zhao Zizuen atol sa coordination meeting uban sa Chinatown Development Council, Davao City Operations Office ni adtong Enero 6 tuiga. Ang Bocana Bridge nga nailhan ang usab isip Davao River Bridge gitukod pinaagi sa China Aid ug karon giila isip usa na sa mga dako nga landmark projects sa syudad. So during the preparation, no, we had like partial closure lang. So dili siya full closure. Full closure lang may during the day, which is February 16, pero hapon lang till gabi during the event. And I think we also ang PSSO nato katong CTMO already aligned all the traffic and consideration regarding this para ma-aid ang congestion sa traffic, and also ginasecure man pod nato nga dili ni siya magano matong ang atong closure kay partial lang gyud while preparation sa event. And as you can check man, ang Bocana Bridge is an open area, so we'll need to put a tent there, mega tent, kay para sa ato ang mga guests. Matod pa sa buhatan, ipatuma ng partial regulated road closure atol sa preparasyon samtang full road closure alang sa ipahigayon mismo ang adlaw sa selebrasyon aron masiguro ang kaluwasan o kalampusan sa kalihukan. Sumala sab niini nga nagsugod na ang ilang pagpangandam alang sa kalihukan, nakip na ang mga opisyal sa lighting ceremony sa Bocana Bridge nga gilauman nga mahimong usa ka bag-ong simbolo sa kultura ug turismo sa syudad. Ginauhag sab ang mga motorista commuters nga mangitag alternatibong agyaanan ug magpaunang plano sa ilang biyahe aron malikayan ang kasamot sa trapiko. Para sa Madayaw Davao, ako si Simon Amarsolo. Gatusan ka mga job seeker ang misalmot sa gipagayong job fair sa Barangay Crossing Bayabas ning Dakbayan. Ani ang detalye. Gidagsa sa mga job seekers sa Davao City ang unang jobs fair karong tuiga sa Crossing Bayabas, Barangay Turil. Nga gipahigayon sa lokal nga panggamhanan sa Davao, pinaagi sa opisina ni Councilor Enzo Villaferte. Pinaagi ni ini mas mapadali ang proseso sa pagpangita og trabaho. Pinaagi sa on-the-spot interviews ug paghatag og direkta nga koneksyon tali sa mga employer ug job seeker. Ato ang mga delivery riders, cashiers, baggers, so ubay-ubay. O ato ang overseas na employment kasagaran sa Middle East. So karon murag daghan-daghan na pod na hired on the spot, and nalipay ko na daghan pod ang nidagsa karon. Nakadungog ko na naay mga taga Jensan na nagrenta pag diri og kanang lugar para nag-atanggid sila sa ato ang jobs fair diri sa Davao. Kapin sa 30 ka lokal ug nasyonal nga mga kumpanya ang miapil sa maong kalihukan nga nagtanyag og nagkalain-laing posisyon sa trabaho sa sektor sa retail, services, manufacturing ug uban pang industriya. Gawas ni ini ubay-ubay sab ang na-hired on the spot sa maong jobs fair ug usa si Gerald ni ini ug dako ang iyang pasalamat ngadto sa City Government of Davao. Ay kaming duha nag-apply mi. Uy, salamat kay sa gobyerno nga gipatupad ning nga program. Para sa Madayaw Davao, ako si Lawrence Igloria. Kaso sa dengue sa Dakbayan mikunhod sa milabayng tuig. Ang detalye sa report ni Potpot Maranyon. Tungod sa padayong pagpaningkamot sa City Health Office, nakatala karon og mas ubos nga kaso ang dengue milabayng tuig kumpara sa tuig 2024. Sa datos, nakatala og 3,325 ka mga kaso sa dengue tuig 2025 nga anaa sa sobra 50% nga mas ubos kumpara sa 7,175 ka kaso sa tuig 2024. Sumala pa ni Melodina Babante, focal person sa Tropical Disease and Control Division sa City Health, nga ang dukang pagkunhod sa kaso tungod sa pagpaningkamot sa 72 ka mga barangay mosquito-borne diseases task force sa Dakbayan nga nagpatuman og surveillance, search and destroy sa mga breeding sites sa lamok. Baba 50% or 53.54% ang pagbaba sa kaso sa dengue. So sana karon no, with the help of our barangay mosquito-borne disease task force, ang atong local government of Davao ug ang tanan nga mga interagency task force nga belong sa atong mosquito-borne disease task force magtinabangay siguro makita nato, ma-project nato nga
ang dengue is karon no, sa karon nga tuig is mubaba siya. Matag task force ang gilang kuban sa mga opisyales sa barangay, sangguniang kabataan, mga tunghaan ug private partners. Klaro matud pa niya ang kalahian sa gidaghanon sa kaso sa mga barangay nga adunay task force kumpara sa wala. Ang pagmugna sa Barangay Mosquito-Borne Disease Task Force pinasikad ubos sa City Ordinance number 0401-20 series of 2020 kunang Davao City Mosquito-Borne Diseases Prevention and Control Program. Dako kaayo ang pagtabang sa Mosquito-Borne Disease Task Force within the barangay kay maaksyonan man dayon nila ang mga concern, ang mga problema with regards to dengue problem sa ilahang mismong barangay. Dungag panibabante nga padayon ang City Health sa pagdasig sa barangay nga magmugna og task force. Gawas ni ini ginadasig sab nila ang regular nga cleanup drives ug search and destroy activities. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Davaoeños at angi sa pagbalik sa Madeo, Davao. Bagong mga emergency responders sa Central 911, may gadwar isip EMS responders. Kapin 2,300 ka mga bakhaw ang gipang tanom sa Barangay Matina, Aplaya. Kagro, giawhag ang mga mananagat ka magkuha sa ilang fishing license. Usa ka EBSU scholar sa City Government of Davao nga karon, usa na ka abogado ato siyang ila-ilahon. Og mga patok og lami nga mga delicacy nga tatak Davao atong sayron unya. Kini og uban pang mga balita ug impormasyon sa pagbalik sa Madeo, Davao. Madayaw, Madayaw, Davao. Mga ate ug kuya, kabalo ba mo? Adunay ordinansa ang City Government of Davao nga i-encourage ang mga Davaoeños to help and support the campaign of the city to combat terrorism. Mao kini ang culture of security. May nakita, dapat magsalita. Unsa ba ang 4 acts of the culture of security? Volunteer. Voluntaryo mo pailawom sa mga inspeksyon sa mga lugar, sama sa mga checkpoints, entrance sa mga establishments, o sa mga venues sa mga selebrasyon o events aron masiguro nga walay nagabitbit o mga ginadiling mga butang sama sa IED, armas, hinagiban, droga ug uban pa. Report. Kung ikaw makabantay og mga kadudahang kalihukan sa usa ka individual o grupo lakip na mga unattended baggage, i-report dayon kini sa pinakaduol nga awtoridad o tawag sa 911. I-report ang mga individual o grupo nga nagapang-recruit para manggubot o gapang-recruit para moapil sa mga teroristang grupo sama sa NPA, ISIS-inspired, lakip niini ang Abu Sayyaf, BIFF ug uban pa. Remind, kanunay nga ipahinumdum sa mga higala ug pamilya ang tanang security, safety ug health regulations dinhi sa Davao City. Participate. Ginaawhag ang tanan nga kanunayon ang aktibong suporta sa pagpatuman sa tanang security measures sa eskwelahan, simbahan, komunidad, ingon man sa opisina o trabahoan. May nakita, dapat magsalita. Kitang tanan adunay responsibilidad ug angay nga mag-igmat sa tanang oras ug panahon. Hinumdumi ang 4 acts of the culture of security: volunteer, report, remind, and participate. 0908-818-4444. Bata, usaba ka kabiktima sa pagpangabuso o pagpangulata. Ate, kuya, duna ba mo'y kaila nga pinasagdan nga mga bata? I-report tayon kini aron maaksyonan pagpangabuso atong batukan, katungod sa mga bata atong protektahan. Kini nga mga numero atong tawagan: 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4444. Madayaw, Madayaw, Davao.
City Agriculturist Office na nawagan ngadto sa mga mananagat nga mukuha gayud og lisensya sa pagpanagat. Ang detalye sa report ni Potpot Maranyon. Giawhag karon sa Davao City Agriculturist Office kon Kagro ang mga mananagat nga magkuha sa ilang mga fishing license ug magparehistro sa ilang mga bangka. Kini aron mapanalipdan ang ilang panginabuhian ug malikayan ang mga silot. Sumala pa ni Amy Evora, Acting Head sa Fishery Resources Management Service Division sa Kagro, nga subay sa Comprehensive Fishing Ordinance sa Dakbayan, gikinahanglan nga ang tanang mananagat adunay fishing license ug rehistrado ang ilang mga bangka. Wala ko din kanya sa matong mga fisher constituents daw na mo-join sa mga one-site fishing license and boat registration. Tinatawag lang po na masitatan mo, wala tayong mga lisensya kay nabot lang siya corresponding na mga penalty. So, dito ako nahulat na maka-penalty ka. So, you guys, napa-join yun. Na-communicate naman yun sa mga barangays. Alang sa mas sayon nga pag-comply, nagpahigayon ang Kagro og on-site fishing license ug boat registration certification sa mga coastal barangay sa Dakbayan. Din kini nagsugod Pebrero milabang adlaw hangtod Marso 18 ning tuiga. Milabang tuig anaa sa 1,611 ka mga fishing license ug dulan usa ka libo ka mga bangka ang nahirehistro sa buhatan. Kinahanglan lamang magdala ang aplikante sa ilang sedula, registration form ug magpakita sa ilang daan nga lisensya. 50 pesos alang sa non-powered vessels, samtang 75 pesos alang sa motorized vessel, samtang 50 pesos sa fishing license. Kauban sa maong kalihukan ng PNP, Maritime Group, Philippine Coast Guard, Department of Agriculture, pinaagi sa RSBSA ug ang Philippine Crop Insurance Corporation aron makakuha sab ang mga mananagat og vessel clearance ug insurance sa ilang mga bangka. Samtang nagpasidaan sa Kagro sa mga mananagat nga mag-amping tungod sa dili matagna nga panahon, mga kalit nga pagkusog sa hangin ug balod sa dagat. Gidasig ni Evora ang mga mananagat nga maminaw una sa opisyal nga weather advisories una pa maglayag padulong sa open sea. Gina-advisean ginamo sila nga magbinantayon sila og kung mahimo maminaw gani og katong mga weather advisories kay para ma-aware sila kung safe lang ba sila managat. And kami po, para sa among office in partnership with Philippine Crops Insurance Corporation, na gina-encourage yun namo sila na pa-insure sa ilahang mga bangka. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Isip kabahin sa kasalugan sa Zero Waste Month, sobra 2,000 ka mga mangrove ang gipang tanom sa Barangay Matina, Aplaya. Ang detalye sa report ni Lawrence Gloria. Gipakusgan sa City Government of Davao ang pagpanalipod sa mga baybayon, pinaagi sa pagpahigayon og mangrove planting o coastal cleanup activity nga gipangunahan sa City Environment and Natural Resources Office Consenro sa Times Beach, Barangay Matina, Aplaya. Mukabat sa kapin 2,300 ka mangrove trees ang gipangtanom, kiniisip kabahin sa pagtimaan sa Zero Waste Month. Part sa atong mga coast is kailangan nato tanuman og mga mangroves as defense pod gikan sa ato ang mga natural disasters or natural hazards such as kanang mga dagko na mga waves, and also ang kaning mga mangrove forest pod nato mo cater pod ni siya sa biodiversity nato sa dagat. So kani siya makahatag pod og kanang mga livelihood para sa katong mga lumulupyo diri sa barangay. Lakip sa mga miapil sa maong kalihukan ang nagkalain-laing opisina sa lokal nga panggamhanan sa Davao, barangay leaders ug ubang residente sa maong barangay. Samtang padayong ginawhag ang mga Davaoenyo nga aktibong moapil sa mga kalihukan alang sa kalambuan sa syudad sa Davao. Dapat atong alagaan unsa unang pag-alaga kita mismo sa ato ang balay aduna na kitay disiplina unsa man ang pagdisiplina sa bahin sa basura. Diha atong i-practice ang segregation at source. Diha pa lang sa inyo inyohan ang i-practice nga ilahi niyo ang katong di na mapuslan, katong malata, o katong mga plastic, kana gid ang pinaka-importante nga dapat dili mo gawas sa inyong balay tungod kay kung magawas mo guna sa inyong balay adunay daghang posibilidad nga maadto na sa baybayonan tungod kay adunay mga ero, hangin. So kana lang siguro nga dapat diha sa atong balay aduna natay disiplina sa paglabay sa atong basura. Para sa Madeo, Davao, ako si Lawrence Gloria. Gipasidunggan sa konseho ang representante sa syudad sa umaabot nga Mr. Tourism Universe Philippines 2026. Kung kinsa siya, atong ilalahon, pinaagi. Nining report.
Nagpadayag og suporta ang lokal nga panggamhanan sa opisyal nga representante sa syudad alang sa umaabot nga Mr. Tourism Universe Philippines 2026. Din atol sa regular session niini, formal nga gipailaila og giila sa konseho ang mamahimong mo representa sa Davao City sa national stage. Ang representante nga si Jericho, usa ka third-year tourism student sa University of Mindanao, gipili isip opisyal nga delegado sa syudad tungod sa iyang potensyal ilang sa pageantry kundi sa pagpalambo sab ug pagpromotar sa turismo sa Davao City. Very happy to introduce to you our guest for today, a young individual who will soon carry not only his personal aspirations but also the pride and identity of our beloved city on a national stage. Matod pa ni Jericho nga ang pag-appeal sa national pageant sa kapamaagi sa paghatag og tingog sa kapatanunan og sa lokal nga turismo sa mas halapad nga plataporma. Napili ko actually through online screening and gipa-interview me, daghan pud me. Actually dili lang ako na ay Davao City, Davao Region and Davao Province, and luckily ako ang napili to represent Davao City. And last January 17, I went to Cagayan de Oro and we had our preliminary competition there. And I'm so lucky because I got into top 5, and that means that pasok na ko diretso sa first cut. Mas mapalikon pa ang imahe sa Davao City isip usa ka inclusive, vibrant ug competitive tourism destination, samtang mahikayat usab ang ubang kamatanunan nga mosalmot sa mga advokasya sa pag-ila ug pagpreserba sa local identity sa syudad. Joining a national pageant dili gid siya lalim, especially when it comes to financial. That's why nakasuggest ako ang try ka mag-asok support sa city councils, and wala ko nag-expect. Grabe kayo nga ang pag-accommodate nila sa kuha. They recognize me, they introduce me, and grabe kayo, it gives me confidence good o kanang kumpiyansa bang knowing na murag whole Davao City supporting me. I was recognized by the Vice Mayor, the councilors, and it gives me more confidence nga kanang i-represent ang Davao, and I'm so excited. Para sa Madayaw Davao, ako si Simon Abarsolo. Dabawenyos, giila usab ang bulan sa Pebrero isip National Oral Health Month. Pusa karong adlaw atong makauban ang head sa Dental Division sa City Health Office, Dr. Rowena Go. Ma'am, buhay og Madayaw. Welcome back po sa Madayaw Davao. Kumusta man? So, maing buntag Madayaw Davao. So, okay lang so far. So good sa atong pag-celebrate sa atong National Oral Health Month kada bulan sa February. Ma'am, kabalo ko busy na yun ang atong opisina no, sa mga ipahigayo do mga aktibidad this month sa syudad sa Davao. Ma'am, unang pangutana, unsa ba gyud ka importante ang pag-alaga sa ato ang mga ngipon? So, ang atong mga ngipon, importante kay na siya nga ato ang alagaan. Kay tungod ang ngipon, may maghatag sa ato ang mga overall function sa ato ang mga pag-istorya, sa atong pagkaon, sa ato ang pag-communicate sa ato ang mga kauban sa pagpanarbaho. Importante kayo kini nga maayo, mahimsog ato ang mga ngipon. Dok, sa unsa pa maagi ba maapektuhan ang ato ang overall health sa usa ka tawo, ilabi na ko ang bata or even kami mga tigulang na dunay mga daot sa ngipon? So, number 1, pag once madaot atong mga ngipon, magsakit na siya. So, dili ta ka-function sa atong tarong sa atong mga pag-eskwela sama sa mga kabataan. Kung nagasakit lang ngipon, mao kini hinungdan nga absent sila sa ilang school. Ang mga trabahante nato dili ka trabaho ug tarong kay tungod nagasakit ilang ngipon. So importante nga himsog gyud atong pangipon para dili maapektuhan ang ato ang kaugalingon. Tinuod ka na, Dok, no, samtang bata pag yun, Dok, ato na dyan ang pinga na itong mga ngipon, kay nagtigulang na daot ng mga ngipon, sakit na kaayo. Yes. Personal naka-experience po ko, Dok. Yes, maugyod. Masa gyud ang pinaka-common nga problema karon sa ngipon ka? Kana lang yung mga tooth decay jud, kana jud mao jud na niya. Gum problem, pero kasagaran sa atong mga pasyente karon ibot jud sa ngipon ang ilang gipangulo, nagasakit jud ilang ngipon tungod sa wala kayo nila na atiman kini.
Dok, nakakag mga fake news ro na nag-circulate sa ato ang Mauman. social media, Dok. Oo. Pwede ba nimo i-correct, Dok, kung sa kasagaran nga misconception Dok, Okay. with regards to dental health? Okay. Ang ilang kasagaran ang misconception nila about sa dental is ang magpaibot sakit daw, painful, pero pinaagi sa mga bag-o nato nga mga technology. Like for example, ang mag-ibot sa ngipon nga na ay dental anesthesia, of course, makawala na siya or maka-lessen sa sakit sa ngipon pag-ibot kay ngano high-tech naman ta karon. So number one, ang anesthesia, kinahanglan sakto ang pagbutang sa anesthesia para ang ato mga pasyente wala sila mabati nga sakit. So katong wala pa nakapaibot og ngipon nga ingon nila, sila jud na number one ang nagasulti nga ang magpaibot og ngipon sakit pero dili na siya. So testingan lang nila ang ilang mga dentist mo nang napaisa ka misconception nila nga human og ibot sa ngipon o kira daw nang walay pustiso, pero dapat after ibot sa ngipon ila jud nang isulti, ginasulti gyud na sa mga dentist nga after ibot sa ngipon kung makalugar og kwarta kinahanglan jud na mga pabuhatan og pustiso para dili magkaroon og spacing ang ilang mga ngipon, intact ilang mga ngipon. Tinood ka na, Dok, no, na dapat makonsulta gyud sa atong mga dentista. Yes. Kung uban nagabuhat, Dok, pagkasakit ilang ngipon, tama ba ni Dok na patangag ahos para dili daw mo Dili. sakit, mungulmul? Ang number one jud, visit jud sila sa ilang dentist para ang dentist nila ang expert kung unsa ang ilang dapat buhaton. So sa dentist yun mangutana ko Okay, sa akin. yes. So, tama ka na, Dok, no? You mentioned kanina, Dok, about the celebration of our month sa ato ang Dental Oral Health Month. Kung sa ba ang mga aktibidad na atong ipahigayon karon sa syudad, Dok? Can you mention those, Dok? Okay. Kaganiha, karong adlaw na ang ato ang dental team sa Tamayong din nagatiman sila sa mga daycare pupils nga naa sa ilahang barangay. So, sa karong February 11 ug 12, ang team naa sa Marahan, Marilog District, diin among pagadalhon dito ang among mga serbisyo ang naiibot sa ngipon, naay consultation, na ami panghatag nga mga toothbrush ug toothpaste, na ami ipahigayon nga fluoride treatment alang sa mga kabataan. Kini wala ni siya bayad para sa atuang mga igsuon nga naa sa Marilog District nga nagpuyo. Dok, pangutana sa kadaghanan no, sa itong mga Davaoenos, Dok, kung aduna ba libre nga mga dental health services, kung accessible kini, makita ba nila sa ilang mga barangay health centers? So kanang libre nga na ay mahitabo sa atong health center, mao na siya ang dental consultation, natay mga panghatag nga libre, mga toothbrush kung naa pa may available, pero ang pagpaibot sa ngipon na kinibayad nga minimal lang kayo, gamay ra kayo, 100 pesos. So ang ilang lang buhaton, mo visit lang sila sa ilang health center, sa ilang main health center sa district para magpakonsulta sa sila sa ilang dentist para mahatagan sila sa ilang schedule kung angay ba silang ibtan. Speaking of visitation, Dok, sa mga dentist, Dok, how often ba kailangan nato yun magpa-check sa atong mga ngipon o magbisita sa mga dentista? Okay. So, dili lang ingon kung magsakit, mao tay pag-visit nato, ha? So, ginaawhag na mo ang mga katawhan nga mobisita sa ilang health center or mobisita sa ilang dentist at least kaduha sa isa ka tuig. Pero kung nakapabraces sila, syempre, murag monthly yun ang visitation. Pero sa katong mga wala, at least kaduha mo visit sa ilang dentist mo konsulta. Dok, ato remind ang mga Davaoenos, Dok, regarding the basic oral hygiene, Dok. Unsa ba dapat ang sundon sa kanan, Dok, especially basic hygiene. Okay. Remind ato itong mga Davaoenos. So, reminders lang is para sa mga Davaoenos nga number one, para maampingan nato atong mga ngipon, number one, mag-toothbrush kita kaduha sa isa ka adlaw, buntag o gabi. Ayaw gyud mo matulog nga dili naka-toothbrush. Then use fluoridated toothpaste. Then
limit ang pagkaon, limitahan ang pagkaon sa mga tamis o mga pilit na pagkaon para dili na magkadaot atong mga ngipon. Then, visit your dentist at least twice a year. Kanto lang. Tama ka na, no, Dok. No? Salamat, Dok, sa imong mga pahinumdum, Dok. No? Yes. Message na lang, Dok, or invitation, Dok. Okay. Mga upcoming na activities, Dok. So, doon sabay lang lauman. Ano sila pwede mo add to okay. activities? So, ginaawahan na mo ang mga tawhan sa Davao nga mo visit sa ilang health center. Kini, naalang, ayaw mo lang mong pangutana sa mga inyong mga silingan-silingan, kundi alayon jud mo sa mga health workers nato kay didto makabalo jud mo kung unsa ang mga schedule sa adlaw sa ibot sa inyong mga health center. Dili lang sa atong mga health center na ay pahigayon ang ato ang mayor's flagship program ni Mayor kining barangayan serbisyo publiko nga naatay libre ni nga ibot. Barangayan serbisyo publiko libre ni siya. So karong pitsa 10 sa February kami sa Bantol, Marilog District, sa February 11 sa Bago, Talomo South ni siya. February 12 Barangay 5A, February 13 Gumalang, February 16, Catalunan Grande, February 17, 19B, February 19, 12B, February 23, Bagoa Playa, February 25, Barangay Langob, February 26, Matina Crossing, February 27, Barangay 21C. Pero naapod may special nga activities karong February 23 nga diin na ang dental team sa barangay sa Matina Playa. Diin mag-cater kami og mga bata nga nasa mga daycare pupils nga diin maghatag kami mga libre nga toothbrush, toothpaste o libre nga fluoride treatment para sa ilaha. Then pagka February 24 na ang team sa Barangay Sentro Agdao, diin pareha sama sa gihapon ang among mga kliyente, among mga pasyente, mga kabataan nga na-enroll sa daycare. So na manghatag yapon na ditong toothbrush, toothpaste o mga libreng fluoride treatment. Grabe na, ubay-ubay yun ang Daghan jud kaayo activities na ipahigayon sa City Health Office alang sa atong mga Davaoenos. Magkita-kita na sa mga karavan na ipahigayon panggamhanan kay mubisita po sila, Dok, sa inyong mga barangay. Daghan kayong salamat, Dok. Napaka-Dok. Napay hashtag. Napag yun. Napadyoy pahabol ni siya. Kini siya kining ang among ginaawhag nga tanang Pilipino, dili lang Davaoenyo kundi Pilipino nga ato ning makabot ma-achieve ni natong hashtag ngiting 7020 nga diin dapat ang usa ka tawo na apay 20 ka natural, healthy ug functional nga mga ngipon sa pag-abot niya 70 years old. Wow. So unta kini nga goal, kini nga programa nga 7020 makabuot unta nato. Daghang salamat. Daghang salamat, Dok. Gina-expect na kung na ko nga at the age of 70 years old may nga anak po na akong ngipon. Napakapingan gud ang ngipon samtang bata. Okay. Then hashtag please follow our official Facebook page, Davao City Health Office. Thank you. Alright, mga Davaoenos, daghan kayong salamat, Dr. Rowena Go, ang head sa Dental Division sa City Health Office. Davaoenos, bubalik pa ang Madayaw Davao. Madayaw, Madayaw, Davao. Mag 5S kontra dengue. Kung walay lamok, walay dengue. Search and destroy breeding sites. Susihon, pangitaon o gubo ng mga posibleng kapuyan sa lamok, sama sa botelya, ligid, paso, lata, basurahan, drums o uban pang mga butang nga mapunduhan og tubig. Seek early consultation. Sayo magpakonsulta sa pinakaduol nga health center o ospital kung kita na ay ginabati nga sintomas sama sa kalintura sulod sa tulo ka adlaw, rashes o sakit sa ulo. Secure self-protection. Siguraduhon ang pagprotekta sa pamilya o kaugalingon pamaagi sa paggamit og insect repellent o mosquitero o mosquito net.
ug sa pagsuot og long sleeves. Support indoor and outdoor spraying in high-risk areas only. Atong suportahan ang ginahimong pamaagi sa gobyerno sama sa fogging ug spraying kung ang isa ka lugar kay adunay taas nga kaso aron malikay sa sakit nga dala sa lamok. Sustain hydration. Kanunayon ang pag-inom og oral rehydrating salts ug tubig kung kita na ay ginabati nga simptomas sa sakit nga dengue. Aron mas mapalambo pa ang paghatag og serbisyo publiko sa lokal nga panggamanan ngadto sa katawhan, gimugna ang Davao City Contact Center. Pinaagi sa Davao City Contact Center kon DCCC, mas paspas nga makakaordina ang mga Davaoenyo sa ilang mga concern ug uban pang mga pangutana bahin sa Davao City LGU sulod sa 24 oras. Alang sa mga bot magpadangat sa ilang concern, pwedeng mutawag sa DCCC sa telephone number nga 082-235-9999. Aduna sab kini 8 ka mga mobile numbers nga naka-flash sa inyong screen nga mamahimo ninyong tawagan. Sobra 20 ka mga emergency responders ang migador na sa Central 911. Ang detalye sa report ni Lawrence Gloria. Formal nga gidawat sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRMO sa Central 911 ang pinakabag-ong batch sa mga responders atul sa graduation og pinning rights sa Law Enforcement, Communications and Research Division sa Central 911 na mga trainee. Ana sa 20 ka mga trainee ang migraduar isip Emergency Medical Services kon EMS. Samtang gipadayag ni Mayor Sebastian Basa Duterte ang iyang pagdayeg sa mga bag-ong responders, pinaagi sa mensaheng gibasa ni Councilor Alberto Ungab. We recommend you for your unwavering dedication to ensuring the safety of our communities. Saludo kami sa inyong dedikasyon dili lamang sa pagpalambo sa atong emergency medical services apan usab tungod kay nahimo kamong kabahin sa pagreserbar sa mga kinabuhi. Hinaot nga padayon kitang magtinabangay alang sa kaluwasan sa atong komunidad o kahayuhan sa atong dakbayan. Samtang gilasab ang 5 ka mga bag-ong sertipikadong emergency medical technicians kon EMT nga miagi sa nagkalain-laing assessments og praktikal nga eksaminasyon aron mahimong full-fledged responders sa syudad. Ng mga LGUs na would like to would like to be cross-trained, no, diri sa ato sa ato ang USAR. Kay there are some LGUs nga wala sila yung mga urban search and rescue teams. So naghangyo sila na kung pwede ba daw sila maka-cross-train sa itong opisina para sa mga no problem, no, they are all welcome, but it needs kailangan an approval sa ato ang LGU. So LGU to LGU will have an understanding, no, a memorandum of understanding. They will be allowed to cross-train sa ato ang mga trainees. Para sa Madeo Davao, ako si Lawrence Gloria. LGU Davao nakiduyog sa kasalugan sa National Autism Consciousness Week. Ano ang detalye? Nakigduyog sa pag-obserba sa 30th National Autism Consciousness Week ang lokal nga panggamhanan nga gipahigayon sa People's Park ning Dakbayan. Anaa sa 350 ka mga bata nga adunay autism spectrum disorder kon ASD nga nag-edad 7 ka tuig pa ubos uban ang ilang ginikanan ang mitambong sa maong kalihukan. Nanguna niini ang labaw sa City Special Needs Intervention Center for Children kon DISNEC nga si Dr. Melodina Pardillo. Sumala pa ni Pardillo nga importante ang maong kalihukan aron ipakita sa tanan ang potensyal sa mga bata nga adunay ASD. Mahinungdanon kaayo nga i-celebrate ang autism consciousness tungod kay para advocate o ma-aware ang mga ginikanan nga naa pa sa mga in denial. Makita nato nga kahit naa sila special needs, able sila nga makig-participate
sa mga activities na kaya di ay nila nga makighalubilo pod sa uban nga mga bata. Sa ingon ana ma-develop pod ang ilahang socio-emotional domain. Mitambong sab si City Councilor Attorney Antoinette Petit Principe aron ipakita ang iyang suporta alang sa mga bata nga dunay ASD ug sa ilang pamilya. So kita na mga nanay tatay dili ta mawadan og paglaom aduna anaa ang atuang gobyerno para maghatag og assistance sa atuang mga anak. Kay dinhi sa syudad sa Davao, no child should be left behind. Tema karong tuiga mula sa kaalaman tungo sa gawa pag-unlad sa Autism OK Philippines. Nagpunting kini sa pagpalawom sa kahibalo ug pagpalig-on sa konkretong aksyon alang sa inklusibo ug maayong serbisyo sa maong sektor. Usa sa highlights sa aktibidad ang Awesome Walk. Diin ang mga bata kauban ang ilang ginikanan, pituyok sulod sa People's Park. Aduna sab gipahigayon nga Zumba, inspirational talk ug pag-apod-apod sa mga educational materials kabahin sa autism, diin kinigikan sa private partners ug autism awareness advocates. Sa datos sa Persons with Disability Affairs Contidaw, anaa sa 1,870 ka mga individual nga adunay ASD ang narehistro sa Davao City. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao. Karon mo taga mga Davaoenos no atong makauban sab ang enkargado sa City Civil Registrar's Office isip alang pod kabahin sa pagsaulog sa National Civil Registration Month. In behalf of Attorney Leo Antonio Di Braceros, makauban nato karong adlaw si Sir Orlando Alvaira. Sir, mabuhay ug madayaw. Unang pangutana sir, unsa ba ang Civil Registration Month ug unsa ba ka importante na ato kini obserba matag Pebrero? So atong gina-celebrate karon ang ika-36 sa anibersaryo sa Civil Registration Month sukad sa pagdeklara ni Presidente Corazon Aquino na declaring month of February as the registration month. So importante kayo na nga selebrasyon kaya mo kini ang ginakuha nato nga gina-celebrate every February kay para pagpahinomdom sa tanan na ang February is registration month. Then ang atong ginaunaw na agad nga maparehistro ginato ang atong birth certificate ug ato ang any document sa ato ang LCR, birth, marriage, death o uban pa nga mga dokumento nga may tungkol sa ato ang mga. Sir, curious ang mga Davaoenos sir kung unsa ba ang mga dokumento nga gina-release karon sa ato ang opisina? Sama sa dati gyapon usual nga ginakuha nato ang mga birth, marriage date, pag-apply ng lisensya o kaning death certificate. Same gyapon sa usual. Ang ato lang is ginakuha lang gyud nato, gina-promote lang gyud nato na may numduman gyud nila ang ka-importante sa birth kay mao gyud atong ginagamit sa pag-abroad, pag-eskwela o kanang pag-apply og mga trabaho. Sir, target na plano ninyo maserbisuhan karong bulana? Actually, ang atong target, dako kay tag-target sa ato ang mga kabaranggayan, especially itong sa barangay, ginadtoan na to through mobile registration o nagakandak po mga training sa mga end users na to o katong mga nagakuha na itong mga kaigsoona na to, nag-prepare o katong sa mga dokumento na to para maiwasan na to ang mali nga mga mag-prepare sa dokumento. Sir, plan activity sir na ipahigayon ninyo subay sa pagsaulog sa National Civil Registration Month. Unsa ba ang mga aktibidad nga prepare sa inyong office o asa pwede mo dangop ang mga Davaoenos ani? Pwede ba sila mo participate ani or usa ba? Please introduce your. Okay. Natin mga activities sa LCR ang karong Wednesday actually karong adlaw Barangay Ladian Thursday then Barangay 10 Barangay Bantol mobile registration o katong sa Barangay Salumay February 11 February 12 Barangay 5A February 13 Barangay Gumalang napod tayo pagabuhaton nga mga mobile registration gapon sa BGMP sa katong sa MAA sa Annex Facility karong February 11 February 12 katong sa BGMP Female Facility ang katong sa February 13 BGMP Main Facility o ikaduha pong mobile registration sa Barangay Bago Galera sa Barangay Gapon
February 11. So karong February 16 natay barangay Katalunan Grande. Sa February 17 natay barangay 19B. Sa February 18 natay 19 barangay 2B. O natay pagabuhaton nga multor sa SM Lanang o SM Ikulan. Gikan sa February 16 hangtod sa February 20. So napunta another mobile registration sa Piedad Elementary School og multor sa karong February 21 sa SM Gapon og February 22 multor yapon sa SM Lanang og SM Ikulan og kaning mobile registration sa barangay Bago Aplaya arong February 23. So napo tayo ginakandak refresher course on civil registration sa Ideals volunteers katong mga NGOs ni o napo tayo mga mobile registration sa barangay Tapak sa mga lumad ato nga kaigsunan dito sa karong February 25. Sa February 26 barangay Matina Crossing o again buhapon na kaadlaw ang barangay Tapak. O nya nami pagabuhaton nga sabay ni users forum sa buntag o enhancement training sa hapon. O another mobile registration sa barangay 21 na si then mobile registration para sa tambayan pero ang kani sa tambayan murag ginakuan pa namo ang kuan sa schedule. So ang sa February 28 nami mga SAS Integrated School sa Baguio. So aduna tayo duha ka mobile registration sa school. Ginahulat pa nato ang schedule kining Kalyawa Elementary School ug Mangmang Elementary School sa Barangay Malabog. Sir, ubay gyud ang mga aktibidad no na gi-prepare sa inyong opisina alang sa atong mga Dabawenyos. So sa katong mga Dabawenyos no, nadunggan ninyo ang mga places na pwede mo mudangop or moadto alang sa mag-register mo. Nadto mo kinahanglan sa inyong birth certificate, marriage certificate or usa pa ng mga certificate na inyong kailangan. Atong gi-mention ni Sir ganina, pwede kayo mo dito moadto. Sir, pangutana sir, unsa ba mga consequence ni ini kung adunay late registration sa birth, marriage or death certificate kay murag wala pa pud kaayo na educate ang ato ang mga Dabawenyos regarding sa consequences about ani. So kung karon ta ang atong pagabuhaton nga late registration natay gamay nga medyo mas lisod karon ang pag-file og late registration kung ikumpara nato sa una kaya karon aduna tay mga dungag na mga requirements aside atong usual nga requirements nga mga negative result, mga proof of birth, place of birth o nya nanatay ginatawag nato dapat rehistrado ta sa atong national ID, ang atong proof of residency dapat napunta na o nya mga affidavits same gyapon. Pero mo to medyo stricto na ang gina-scrutinize gid maayo ang ato ang mga dokumento nga para masiguro na ang pagparehistro nato kung asa gyud pa ang tao o asa tang lugar na anak dito dapat na-rehistro. Sir, pangutana sa kadaghanan sir, labi na sa gatong mga namuyo sa lugar sir, usa ba itong mga programa nga ginabuhat aron masiguro sir na ma-registered gyud ang mga lumulupyo especially sa atong mga kabukiran sir? Oo, natay mga ginatawag na to nga mobile registration. O nga napod tayo tulo ka klase ang atong gipakatag diri sa Davao, natay sa school registration, pwede ta natay gi-assign diha nga iskra, mga maestra nga nag-assist. Napod tayo ginatawag natong bakra sa barangay, nag-assist po na sila sa civil registration. Ug karong kining bag-o namo nga gitukod kanang atong sa mga IPs. Naapod tayo ginatawag natong katunggal, nag-arehistro po to sila, nag-assist sa mga kauban natong tribo. Sir, pangutana po sa kadaghanan sir kung nagasugod na ba mo implement sa digital implementation or online system alang sa mas paspas gyud nga process sa pag-register. Oo, ang ato ang kuan karon sa katong digitalization na ginakuha na ongoing na ang ato gani nga facility sa IDP yung mana ready na nga ongoing na po ang pag-purchase sa ato ang mga units na to, computers o katong mga scanners nga nagasugod na punta og atong kuha og mga tao nga
atong i-assign diha para sa project na to. Kung nindot ka na sir, no, gwapo dyan sir na ma-digitalize na yun ang tanang mga sistema, especially sa proseso sa pagkuha o sa pabaliha para mas paspas po ang proseso sa atong mga Dabawenyo. Sir, any program sir na gusto nyo i-promote or mensahe na lang sir sa atong mga Dabawenyo sir? So ako lang ipabot sa behalf ni Atty. Braceros na among pagpasalamat sa ang among kinasing-kasing pasalamat na mapabot ang among serbisyo sa LCR Davao para sa tibok kinatawhan sa Davao City. Alright, naghan kayong salamat Sir Orlando in behalf of Sir Braceros. Nakauban na to karon buntaga mga Dabawenyo, Sir Orlando Alvaira. Daghan kayong salamat sir, mabuhay ug madayaw. Ug mobalik pa ang Madayaw Davao. Mga importanteng pahinumdum bahin sa pedestrian lanes o pedestrian crossing sa dakbayan. Sa pedestrian lane o pedestrian crossing, kinahanglang mo preno ug muhunong ang mga sakyanan alang sa si bisan kinsang motabok, ilabi na ang mga bata, estudyante, senior citizens ug mga persons with disability. Ang driver nga madakpan tungod sa wala pagrespeto sa pedestrian lane, makamulta og dili moubos sa 200 pesos tungod sa violation of pedestrian crossing rules. O posibleng dili ma-renew ang rehistro sa sakyanan. Alang sa mga manabukay, kinahanglan nga alerto ug magmabidantayon sa dalan sama sa paglikay sa paggamit og cellphone o di baka mga gadgets kung motabok. Hulata nga muhunong ang sakyanan una motabok. Importante sab nga motabok sa mga saktong tabukanan gamit ang pedestrian lanes o overpass. Ug sa mga sakyanan nga maabtan og stop sign sa intersection o traffic light, bawal muhunong sa pedestrian lane. Kinahanglan nga wala nakatamak ang ligid sa pintura sa pedestrian lane. Ang driver nga makasupak niini dunay multa nga 500 pesos tungod sa disobedience to official traffic road or pavement markings. Pwede sab nga maapektuhan ang pag-renew sa rehistro sa sakyanan. Samtang kung ang driver hapit makadisgrasya og manabukay sa pedestrian lane, pwede kining i-charge og reckless driving nga dunay multa nga di moubos sa 1,500 pesos. Pahinumdum sa mga motorista ug sa mga manabukay o mga pedestrian, sundo nato ang mga traffic signs ug balaod trapiko arong malikay sa disgrasya. Ang disiplinadong Dabawenyo mutuman sa balaod trapiko. Tilawan ta ang mga delicacy ug lamian kay nga pagkaon sa 11 ka tribo dinhi sa dakbayan diha mismo sa Kadayawan Tribal Village. Tara, kaon ta uban si Simon Abarsolo. Gipida sa 11 ka tribo sa syudad ang ilang mga nagkadiang lokal nga mga delicacy sa Kadayawan Tribal Village sa Magsaysay Park. Din gipaila og gitilawan kini sa mga turista ug bisita sa syudad. Lakip sa mga gipresentang pagkaon mao ang kalya manok nga gikan sa bangsa Tausug ug ang pedsini na haluan nga tradisyonal nga delicacy sab sa bangsa Maguindanao ug uban pa. Anaa sab gikan sa mga tribo sama ani. Sumala sa lokal nga panggamhanan, ang Kadayawan Tribal Village usa ka importante nga tourism destination nga dili lamang nagpakita sa tradisyon o kultura sa mga tribo, kundi naghatag usab og oportunidad sa mga lokal nga mga turista nga man magbubuhat og negosante nga madungagan ang ilang mga kita. Kanang mga gusto mag-immerse o benchmarking kay labi na nalaylayan pa flavors sa mga tribo. So kita ko very supportive ta na kay mao pud itong way na showcasing our tribe and also showcasing po sa itong mga kay di man gusto common good kung check ang mga di ba restaurants dili kita nan makita ng ilang food. So kani siya mao pud itong way na ma-show pud nato sa tanan nga
nag-exist na mga pagkaon. O syempre, pwede po na i-try sila ang mga paninalayan. Hopefully, kanina pang pagkaon, no, kaya lang siya kita ang makatilaw o pwede daw flaghan pag mga tao makatilaw para they can also discover talaga. At to sa Davao para i-try mismo ang kanilang mga pagkaon. Dugang pa, gilantaw sa lokal nga panggamhanan ang Kadayawan Tribal Village isip usa ka food ug cultural tourism hub nga makadani dili lamang sa lokal kundi usasab sa mga bisitang gikan sa mga lain-laing lugar sa nasod ug sa gawas sa nasod. Gilauman nga pinaagi niini, mas mailhan pa ang syudad isip usa ka destinasyon nga dato sa kultura, tradisyon ug lami sa lokal nga mga pagkaon. Pinaagi sa padayon nga pagpalambo sa Kadayawan Tribal Village, gilauman nga mas mutaas pa ang tourist arrivals ug mas mapalig-on pa ang panginabuhian sa mga tribo nga aktibong nag-apil sa maong kalihukan. Agad sa all time of the year dali sa Kadayawan Village. So they can visit here. If they want to taste the food, syempre napunta yung mga available na areas na pwede nila matryan na ang mga food o mga products. O syempre, ako ka na lang more than ever, gusto gid namo na kita mismo mga Dabawen yung experience food din sa ilang kultura. Kaya tuwagod mo. So it's our culture, it's our pride, and I hope na may mo ni siyang way pod noon kaning maingani na nga immersion and wait for us to love our culture even more. Ang Kadayawan Tribal Village sa abli matag adlaw gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi. Diin mamihim usab mo nga makapalit sa ilang mga lokal nga mga produkto. Unsa pa may dugayan, tara, kaon ta. Para sa Madayaw Davao, ako si Simon Abarsolo. Ilailahon tao sa ka-EBSU Scholar nga karon abogado na kami. Saludo kanimo ug ato siyang ilailahon pinaagi nining report. Sa matag pakli sa iyang libro, sa matag gabii nga puno sa kahilom ug pagtuon, ana ay damgo nga kaniadto imposible para kaniya apan karon usa na ka reality. Siya si Attorney Jessa May Beltran Suico, usa ka EBSU scholar sa City Government of Davao nga karon usa na ka abogado. Natawo ug nagdako si Jessa sa usa ka yanong pamilya, diin ang iyang amahan usa ka truck driver samtang ang iyang inahan usa ka housewife. Sa adlaw-adlaw nga pagpaningkamot sa iyang amahan sa kadalanan, nakita ni Jessa ang kapait sa ilang kinabuhi. Apan, pinaagi sa determinasyon ug sakripisyo ni Jessa, inubanan sa suporta sa Educational Benefit System Unit kon EBSU sa City Government of Davao, nahatagan siya og kahigayunan nga ipadayon ang iyang edukasyon. Kabalo naman ta, like general perception pag mag-law school ka is lisod siya academics wise. But I think addition sa burden namin at that time is financially, because I really did not come from a rich family, and lawyering or becoming a lawyer it really needs money, because of course maging college ka and then your degree, and at that time I really want to be enrolled in a particular university here in Davao City, and hindi siya ganon ka affordable. So I have to make sure na I'll be part of a scholarship program. Daghan man ang pagsulay nga iyang naatubang, wala kini nahimong babag kaniya. Gani, usa kini sa naghatag kaniya og kusog nga ipadayon ang iyang pangandoy sa kinabuhi. I mean, I'd like to believe na kanang opportunities do not come only to those who can afford. Kay naay mga spaces who will provide you with opportunity para ma-reach imong mga dreams. So, EBSU is one of them. Dayag ang kalipay sa mga mata ni Jessa, ingon man sa iyang mga ginikanan nga usa siya sa mipasa sa bagkuhay lang natapos nga bar examination. Ang sabi ng friend ko, ilalabas na daw yung results at 1:30 p.m. So at 1:30 I was waiting for a call, tapos walang tumawag. Tapos nag 2:30 na lang, wala pa rin tumatawag. So sabi ko na, ay okay, baka hindi na. And then after a few minutes, may tumawag sa akin. Sabi, pumasa ka. So yun, parang finally, thank you Lord. Oo, first kong tinawagan talaga ang parents ko, mama and papa, because they're in Davao de Oro. So they're not here.
tawagan na ko sila kung mapa, nakapasa ko, and they were really elated at that time. Although at that time, I was working naman. I was a working student, but of course, it's not enough to sustain yung daily mo na needs and at the same time, yung law school mo na needs. So, malaking tulong siya. Kumbaga ba, if not for EBSU scholarship, this EBSU scholarship, if not for EBSU scholarship, then I might not be able to really pursue my dream to become a lawyer. Kini usa lamang kamaayong ehemplong nagpakita sa dedikasyon sa City Government of Davao sa padayong paghatag og serbisyo alang sa edukasyon sa mga katawhan niini. Idubanan sa kakugi og determinasyon sa mga benepisyaryo sama ni Jessa, busa padayon sa pagpaningkamot. Ikaw ang among bida. The City Government of Davao, I'm really grateful and honored for the opportunity that you have given not just me, but to the other scholars who are already now lawyers and also those who are also law students and in the future, magiging lawyers na rin sila. And I'm just hoping na more students ang matabangan sa City Government of Davao. I'm hoping that the city government can also produce more lawyers in the future, lawyers who have the passion to serve the people, lawyers who really want to help those who are in need and give or aid to provide justice to those individuals. So yun lang siya, padayon lang sa maayong programa sa Dakbayan. Para sa Madayaw Davao, ako si Lawrence Igloria. Og mo ka naglangkob sa Madayaw Davao karong adlaw at ang ikadunay mga balita ug impormasyon via Facebook, YouTube ug TikTok account sa Madayaw Davao. Be updated sa tanong mahinungdanong impormasyon sa City Government of Davao. Ingon man, paminaw ka mo sa 87.5 Davao City Disaster Radio. Ug syempre say bago kita matapos, basing na kay mga i-greet ug syempre pasalamatan nato mga sponsors. Una sa tanan, RC Dental. Daghang kay salamat Doc Roy ug ingon man sa Ageless ug syempre Coffee by the way. Daghang salamat. Alright, shoutout po ko sa Dr. Jenny Antuon, newly open Desire Davao, Lux Medicina in Wellness Clinic, Cacao de Davao, Pocari Sweat, Pristine Paradigm by Catriana Batudaghan, kayong salamat. Ug syempre ako na i-greet no si Sir Alan, ang PDN sa kong mama. Sir, daghang kayong salamat. Ug syempre, congratulations na kay Kim Villamor. Surot siya no siya. Wow! Congrats sa atong newlywed couple. So okay na? Okay na? Okay na. Okay. Dabawenyos, timani kanunay, basta Dabawenyo, disiplinado. Hangtod sa sunod higayon, kini si Simon Abarsolo. Ako usab si Rial Soroche para sa Madayaw Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiu, sa walay sulog na makabanlas. Midagay-day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa.
Pilipino kinaiyahan. Negosyo, turismo, Trabaho, magmalahot tayo. ekonomiya, agrikultura, Infrastruktura palang buon. sa kauswagan, walay dabawenyo nga mabiyaan. Magkahiusa taalang sa progresibong dakbayan. Madayaw, madayaw.